So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Talagang nabulat lahat. Talagang binulaga tayo eh. Parang tayo yung bulaga. Diba? Parang lahat tayo nagulat. Actually, hindi naman talaga ito kagulat-gulat, lalo pat si Roque at si Digong ay kapitukuyan. Where in fact, ano ngayon sabi ni Harry Roque noon, na yung Pogo daw po ay isang cash resource ng ating presidente, ng ating pamahalaan, di ba? Nadulas itong si Harry Roque. Kaya nga, hindi na talaga to bago guys, na mabulatlat si Harry Roque mahubaran ng kanyang maskara. Pero grabe guys, no? Kasi dinidefend niya yung sarili niya na wala siyang kinalaman sa mga Pogo operation na yan. Pero sa mga nakikita nating dokumento ngayon, di ba? Grabe, parang masasabi na lang natin na, kaya pala pinagtatanggol mo si Alice Gu, kaya ka pala defensive masyado kay Alice Gu kasi isa ka din pala sa mga di umano, 'di ba, operators ng Pogo. Anyway, ito nga po guys. 'Di ba kung kahapon, hindi pa naman masyadong plot twist yung narinig nating balita na kung saan, 'di ba nga, kung matatandaan ninyo, merong isang Pogo doon sa Purac, Pampanga ang na-raid. Tapos, nung pag-raid nila, meron silang mga nakitang dokumento, mga papers. Hindi lamang po basta-basta papers. Bagkus ito po ay isang appointment papers at isang affidavit of support. Although hindi pa naman siya talagang intact in relation dito sa Pogo, pero the question here is, bakit nandoon yung mga papers na yon? Although sa mga papel na yon, hindi naman diin masyado itong si Harry Roque, pero nakakapagtaka lang naman talaga isipin na bakit nandoon yung mga papers na yon. And yung guy na binigyan niya ng affidavit of support, sabi ng mga netizen, di umano, ito daw ba ay taga-kolekta ng mga pera na inire-remit kay Harry Roque? Pero ang depensa naman ni Harry Roque, abay baka dyan daw nakatira. Kasi nag-aaral daw yun sa Clark, sa Pampanga. Anyway, syempre, abogado si Harry Roque, abay, magaling yan sa mga pasikot-sikot. Although yung kahapon guys, nakakapagtaka lang naman, 'di ba? Na nadawit ang kanyang pangalan kasi merong logo ng Office of the President, merong presidential seal. Pero ngayon guys, mas malala yung revelation ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo habang patagal ng patagal, abay nauhubaran na nga ng maskara itong si Harry Roque. Kaya kung ako sa'yo, Harry Roque, imbis na ipagtanggol mo pa yung sarili mo, ilaglag mo na din sila. Di ba? Pinapagtakpan mo lang yung nakaraang administration Ilaglag mo na din. Ikanta mo na kung sino yung dapat ikanta. Di ba? So kung ako sa'yo, ikanta mo na. Baka madamay pa kayong mag-asawa, di ba? Ikanta mo na kung sino yung dapat ikanta. Ngayon nga po guys, mayroong isang article na lumabas. Yan nakikita niyan. No idea why. Wala daw idea si Harry Roque. Sa Purac Pogo list Harry Roque as a legal representative. So bali, isa po si Harry Roque sa operators ng Pogo. Itinalaga po siya, isa po siyang legal representative. Kasi guys, sa Pogo, meron po yung mga listahan. Merong board of directors, merong operators. Tapos, itong si Harry Roque, representative po siya as a legal representative. So ngayon, nung winan-on-one, itong si Harry Roque, ang depensa niya, hindi naman ako lawyer ng Pogo na yan. May palusot guys si Harry Roque. Katulad ng palusot ni Alice Gu. Itinanggi niya na hindi daw siya guys lawyer ng Pogo operation na yan. Di ba kung matatandaan ninyo,
nung nagkaroon ng Senate hearing kay Alice Go. Nung tinanong si Alice Go kung miyembro ka ba, kasapi ka ba ng Pogo operation na yan, ang sabi ni Alice Go, hindi daw siya miyembro or hindi daw siya involved sa any Pogo operation. Di ba yan yung depensa ni Alice Go kasi isa lamang po siyang owner ng nirerentahan ng Pogo. Yun yung defense ni Alice Go na ako po ay isang owner. Pagmamayari ko yung lupa, nagrerenta lamang sa akin yung Pogo company na yan. Hindi po ako miyembro niyan. Kasi akin lamang po yung lupa, sa akin lamang po sila nagre-rent. 'Di ba yan yung defense ni Alice Go? So ngayon naman, itong si Harry Roque, ang depensa niya, ako po, hindi po ako lawyer niyan. Bagkus ganito po kasi guys, yung Pogo doon sa Purak, Pampanga, ang may-ari daw po nung company na yun ay yung Werwill. Yung Werwill company, doon daw po nag-uupa yung Pogo company sa Whirlwind company. So bali, lawyer lamang daw po itong si Harry Roque ng Whirlwind Company. Hindi daw po, lawyer siya ng Whirlwind Company at hindi daw po siya lawyer ng Pogo operation na yun. Yun po guys yung defense ni Harry Roque na bakit nandyan yung pangalan ko as a legal representative. In the first place, wala akong kinalaman dyan. Kasi abogado ko ng Whirlwind Company, which is yung Whirlwind Company na yun ay pagmamayari daw ng Whirlwind Company na yun, doon daw po nag-uupa ang Pogo company sa Whirlwind Company. Bale, tinatanggi ni Harry Roque na hindi siya involved sa Pogo operation na na-raid doon sa Purak, Pampanga. See, 'di ba parehas sila guys ng palusot ni Alice Guo. 'Di ba kung si Alice Guo nga ang palusot niya, ako po ay hindi involved sa any Pogo operation. Kasi yung lupa, akin po yun, nangungupahan lang po sila sa akin. Si Harry Roque naman, yung depensa niya, ako po ay lawyer ng Whirlwind Company, which is yung Whirlwind Company na yon, doon po nag-uupa yung Pogo. Hindi po ako involved. Yan po yung sabi ni Harry Roque. Anyway, basahin natin tong article na to. Sabi dito, a document of newly raided offshore gaming operator, Pogo, in Purak, Pampanga, list former presidential spokesperson Harry Roque as its legal representative. Yan po yung sabi ng Rappler. Nalaman nila. But the lawyer maintains he has no direct link to the company. So, nung na-raid po guys, yung Pogo sa Purak, Pampanga, nandoon po yung iilang ebidensya, which is nandoon po yung iilang board of director, operators, at ito na nga si Harry Roque bilang isang legal representative. Yun po yung nalaman Yun po yung nakitang ebidensya. Pero according kay Roque, wala po kong kinalaman dyan. Yan po ang palusot ni Harry Roque. Well, kwento niya yan. Di wiw. Diba? So, Rappler obtained a document by the Lucky South 99. The Pogo and Purak found to have traffic and tortured workers. Kaya ang pangit ng Pogo guys. Kasi unang-una, wala po talagang magandang naidulot ang Pogo sa bansang Pilipinas. Mas madami ang negative effect at wala kang makikita kahit ni isang positive effect. Although,
may tax, nagbibigay ng tax sa ating pamahalaan. Pero yung negative effect nito, grabe. Madaming nasira ang buhay, lumaganap ang corruption, naging source of crime, itong POGO operation na to. And beside, wala namang mga Filipino ang natulungan dyan dahil yung mga trabahante ng POGO, mostly mga Chinese. 'Di ba? Mga ibang nationalities. Meron man iilang Pilipino pero iilan lang. Out of 100, 5, isa, 2 lang ang makikita mong Filipino. Kaya walang maganda lalo pat ngayon nababalitaan natin. Merong torture hub, merong torture chamber na kung saan talagang pinapalo yung mga nagtatrabaho kung hindi nila makuha yung quota. Di ba nakakalungkot? Promise, nakakalungkot isipin. Anyway, sabi pa dito, which lists each official. On the 4th year, below the president, the corporate secretary, and the board were several names including Roque as a legal. So, yung corporate secretary na bulat-lat din, yung board, yung president ng POGO na bulat-lat. Pero dito tayo mag-focus kay Roque kasi 'di ba, controversial nga naman. Itong si Harry Roque nagsilbi as a presidential spokesperson ng former administration. And malalaman natin na, involved ang kanilang mga names. Dito nga po guys sa na-link na POGO operation na na-raid doon sa Purac, Pampanga. So sabi naman ni Harry Roque, bilang depensa niya sa kanyang sarili, no idea why, not aware of the chart. So wala daw pong kaalam-alam, walang kinalaman si Harry Roque kung bakit involved daw po ang kanyang pangalan. Yan po yung kanyang sabi dito sa Rappler. So defense niya yan. So sabi naman ni Roque maintained that his only engagement was for Whirlwind Corporation, the real estate firm incorporated in 2019 and the ones that leasing the Thai Royal Court compound in Purac to Lucky South 99. Yan nga po guys yung tinutukoy ko sa inyo na itong Whirlwind Company na to, isa po itong real estate na sila po yung nagpapaupa dito sa POGO na to. Kumbaga, connected lang si Harry Roque dito sa Whirlwind. Siya po yung yung legal representative daw po. Yan yung sabi niya, pero hindi daw po siya legal representative ng ng POGO operation na na-raid nga po doon sa Purac. Yun po yung sabi ni Roque. So, kwento niya yan di ba? Maangas din pala gumawa ng palusot. Itong si Harry Roque, nabulatlat ka na, nagpapalusot ka pa. Anyway, yun lamang po guys. Matindi no? Matindi. Nahubaran ka na Roque. Ikanta mo na kung sino yung dapat na ikanta para hindi ka na umabot sa puntong ganito. 'Di ba? Na baka malay mo, mas deep pa yung malaman dyan, di nagka-bookingan na. 'Di ba? So, kumanta ka na habang maaga pa. Huwag kayong may mga tipo kasi ng tao na pa-victim. 'Di ba? Yung antayin lang muna nilang mabulatlat yung katotohanan bago aamin. May mga ganun 'Di ba? Kaya habang maaga pa, umamin ka na. Ikanta mo na. 'Di ba? Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.